So, basahin muna po natin yung nakasulat sa aklat po ng 1, chapter 15, verses 4 to 5. Dito po tayo huhugot ng ating pong inspiration sa ating gagawing pag-aaral. Si Jesus po nagsasalita rito at ang sabi niya sa kanyang mga alagad, and I really do believe na ito po ay para din sa ating lahat, sa time natin ngayon, sa generation natin ngayon. Ang sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Napakaliwanag po niyan at ang Diyos po ang magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang pananatili kay Kristo. Ang pananatili kay Kristo. Now, kung tatanungin ko kayo, gusto niyo bang maging mas mabuting Kristiyano? I'm sure lahat kayo sasagot ng amen. Of course naman. Lahat naman ng tunay na Kristiyano gusto talagang mas maging mabuti sa kanilang relasyon sa Lord, sa kanilang pagkakakilala sa Panginoon, at sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Pero paano nga ba tayo magiging mas mabuting mga Kristiyano? Ang sabi po ng iba, ang pagbabasa ng Bible o ibang Christian books will make you a good Christian. Ang sabi naman po ng iba, ang paggawa ng mabuti will make you a better Christian. Ginamit po ni Jesus ang illustration ng puno ng ubas at mga sanga para ilarawan ang buhay Kristiyano. Tinukoy po ni Jesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at ang kanyang mga tagasunod bilang mga sanga. Gamit po yung analogy na ito, mas marami tayong matututunan tungkol sa buhay Kristiyano. Now, tingnan po natin yung point number 1, ang kahalagahan ng pakikipag-isa kay Kristo. Marami ang may maling pagkakaunawa tungkol sa kung paano maging Kristiyano. Itinuturing po ng mga Hudyo na sila ang mga sanga dahil sa kanilang nationality, dahil sa kanilang lahi, at ganoon din sa kanilang kapanganakan. Ngunit tinanggihan naman nila ang pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang sa ngayon, as I speak to you, marami pa rin pong mga Hudyo ang naghihintay ng Mezaya sapagkat naniniwalang sila na hindi si Kristo Jesus ang Mezaya. So marami pong gumagawa ng paraan upang makipag-isa sa Diyos. Gayunpaman, ang pakikipag-isa sa Diyos ay hindi nakukuha sa pag-anib sa isang church. Dapat maging maliwanag po sa atin yan. Hindi rin po ito nakukuha dahil sa ipinanganak tayo sa isang Christian family. At hindi rin po ito nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rules and regulations. Ang pagiging Christian po ay pakikipag-isa kay Kristo. Again I say, ang pagiging Kristiyano po ay napapasa atin sa ating ginawang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So paano tumatanggap ng buhay ang sanga? Tumatanggap ito ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaugnay nito sa puno. Then, ang buhay ng puno ay dadaloy na sa sanga. So paano ka magiging Christian? Magiging Christian ka kapag iniugnay mo ang iyong buhay kay Kristo. Meaning nakipag-isa ka nga sa Kanya. Then, papasok ang Diyos sa puso mo at bibigyan ka niya ng bagong buhay. Of course, very basic na po ito sa karamihan sa atin. Pero you must understand na sa totoo lang po dumating po yung time meron pong dumadalo sa atin, actually kumakanta na siya, tumutugtog na siya. Pero nagulat ako nang dumating ang panahon, nagtagal, hindi niya pala nauunawaan yung salvation. Ano po? Hindi niya pala nauunawaan yun. So nakakatakot yun. Nakakapaglingkod tayo pero hindi pa pala tayo talaga saved. At naalala ko naman si Billy Graham. Actually siya po ay siyempre evangelist siya, di ba? At siya mismo nagulat sapagkat nung nagkaroon ng altar call, marami po yung mga pastor ang lumapit, marami mga worship leader ang lumapit sa harapan. And for the first time, umiyak po silang tinanggap nila si Jesus. So napakahalaga po talaga na tayo po nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat tsakin natin yon. As we serve Him, dapat tsak tayo na tayo'y ligtas na. Kasi kung hindi naman, edi hindi talaga tayo nakikipag-isa pa sa Kanya. Doon po sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, ganito po ang nakasulat. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. You see, a Christian is a person in Christ. Dapat na kay Kristo siya. Now, point number 2, patuloy na pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang nakipag-isa kay Kristo,
kung hindi patuloy ang kanyang pakikipag-isa kay Kristo. Ang pananatili po kay Kristo ay mahalaga sa paglago bilang isang Kristiyano. Sa 1:15:4a nakasulat po, sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang sanga ay hindi po mamumungang mag-isa. Kailangan patuloy itong nakaugnay, grafted doon po sa puno. You see, hindi tayo nagiging mas mabuting Kristiyano sa pamamagitan po ng sarili nating kapangyarihan o kakayanan. Ang pananatili natin kay Kristo ay magreresulta sa ating pagiging katulad po ni Kristo. Magiging Christ-like na tayo. Okay? Now, basahin naman natin yung nakasulat po sa 1:15:5b. Ako ang puno ng ubas, ang sabi ni Jesus, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Namumunga tayo at magiging katulad ni Kristo kung tayo po'y patuloy na nananatili at umaasa sa Kanya at sa Kanya lamang. Hindi natin maasahan na tatanggap ng nourishment ang sanga kapag ito po'y hiwalay sa puno. Amen? Gayun din naman, hindi rin natin maaasahan na tayo mamumunga pag tayo hiwalay kay Kristo. Ang pananatili kay Kristo results in God's kind of character. Now, ano ba ang karakter ng Diyos sa totoo lamang? Actually, makikita natin yan doon po sa aklat ng Galatia Ito po yung bunga ng Espiritu Galatia chapter 5 verses 22 to 23. At ganito po ang nakasulat, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, karakter ng Diyos yan. Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Let's go to point number 3. Ang paghayo para kay Kristo. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag, pinili at hinirang ng Diyos for His purpose. Ang analogy po ng puno, ng ubas at mga sanga ay mahalagang simbolo ng layunin ng misyon ng Israel. Nang mabigo po yung Israel na i-fulfill yung intention at layunin ng Diyos sa kanila, in-apply ng mga propeta ang analogy ng puno ng ubas. Prophets of old, nung Old Testament, halimbawa po, sa aklat po ng Isaiah chapter 5, nabanggit ang isang ubasang bagamat inaalaga ang mabuti ay maasim ang mga bunga. Kamusta po kaya ang ating bunga? Ano po, matamis kaya? O naku, nakakalungkot naman kung tayo po ay naaalagaan pero ang bunga natin ay maasim. Now, sa Isaiah chapter 5 verse 7, nakasulat, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. Maasim ang kanilang bunga. Ano po? At syempre, hindi ito nakakalugod sa ating Panginoon. Now, sa aklat naman po ng Jeremias, inilalarawan ng Israel bilang isang masama at nabubulok na sanga. Okay? Sa Jeremias 2:21, nakasulat po, maganda ka noon, pertaining to Israel, ng aking itanim, mula sa pinakamalusog na binhi ng ubas. Tingnan mo ngayon ang naging buhay mo. Para kang ubas na ligaw. Nabubulok ang bunga at walang pakinabang. At doon po sa aklat ng Hosea 10:1a, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Now, yung mga kasunod nito actually nakakalungkot din na balita Pero pag-ukulan na lamang po natin ng pansin itong Hosea 10:1a. Okay? Now, inaasa ng Diyos sa atin na tayo po'y talagang mamumunga ng sagana at hitik. Amen? Ngayon, bilang mga disipulo po ng ating Panginoong Hesus, maaari nating abutin at i-bless ang mundong ating ginagalawan. Yung sphere of influence natin. Doon po sa aklat ng 1, ano po, tandaan natin to sinabi ko sa inyo, ang sabi rito, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang ibig sabihin, tayo po'y pinili upang mapasa atin ang kagalakan po ng ating Panginoon. Okay? So, dapat wala na tayong time para tayo laging nagmumukmok at tayo na pag-iisa at tayo ay lumalayo sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po'y pinili para mapasa atin ang joy o kagalakan ng ating Panginoong Kristo. Ating basahin muli yung 1:15-11. Sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. So kalooban ng Lord na tayo magkaroon ng kagalakan. No wonder sinabi ni Apostle Paul, rejoice always. At inulit pa niya, I say it again, rejoice.
Ano po, kailangan mapasa atin yung joy ng the Lord. The joy of the Lord is our strength. Now, isa pa, tayo po'y pinili para mahalin ang ating kapwa. Amen? So dapat we should love one another. Hindi tayo nagkakagatan pag nakatalikod ang ating kapwa. Ano po? Hindi natin sinisiraan kapag sila'y nakatalikod sa atin. Dapat matuto po tayong tunay na magmahal sa ating kapwa, especially sa ating po mga kamanggagawa. Sa 1:15-12, nakasulat po, ito ang aking utos, ang sabi ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At alam naman po natin na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay dalisay. Wagas yan. Diba? Walang pagkukunwaring kasama yan. Tunay ang kanyang pagmamahal sa atin. Genuine, authentic ang pagmamahal niya sa atin. At inaasahan niya ito sa atin. Actually, ito po yung utos niya sa atin na tayo magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa atin. And basahin naman po natin, tayo naman po, isa pa, tayo'y pinili at hinirang upang magbunga at manatili po ang ating bunga. Napakahalaga po nito mga kapatid. Sayang naman yung mga bunga natin kung hindi po nananatili. Ano po? Kaya kailangan talagang tayo manatili sa ating Panginoon. Tayo'y pinili at hinirang upang magbunga at manatili po ang ating bunga. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:15-16. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. So inaasahan ng Panginoon po yung ating pamumunga. Kung tayo po'y talagang nakakabit sa Kanya, nakaugnay sa Kanya, attached sa Kanya, inaasahan po ang ating pamumunga. Ang ibig sabihin, inaasahan niya na tayo gagawa ng paraan habang tayo nakakabit sa Kanya, na ating puno, na tayo po ay humahayo as we make disciples as well. Now, nais po ng Diyos na manatili ka sa Kanya. Without a doubt. Wala na pong duda yan. At mananatili rin siya sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Kung magkakagayon po, mamumunga tayo ng hitik at sagana. At gustong-gusto natin yan. Magiging makabuluhan po ang ating buhay. And of course, mapaparangalan po natin ang ating Ama. Ganito kahalaga po yung pananatili natin sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong bibigay, huwag po tayong susuko. Normal lang po na tayo talagang nagkakaroon ng mga problema. At minsan, nafo-frustrate tayo. And sometimes we get disappointed. Kasi nga po yung inaasahan natin, hindi po natin nakikita, hindi nangyayari. Kaya nagiging burdensome sa atin yung paglilingkod. At yan naman po sa totoo lamang, gagamitin ng kaaway para tayo po talaga ay ilihis. Palayo sa ating Panginoon. Na hindi natin makita na yung pagpapagal natin actually ay merong katapat na gantimpala. Di ba yun ang sinabi ng ating Panginoon sa atin? Na huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat darating ang araw sa takdang panahon, tayo kanyang pagpapalain at gagantimpalaan kung hindi tayo bibigay. Hindi tayo aayaw. Kaya kapatid kaibigan, ang susi lang talaga, manatili po tayong nakakabit, attached sa ating Panginoon. Grafted sa Kanya. Tayo po'y mag-pray. Father God, salamat po ng maraming sa gabing ito na kami po'y pinaalalahanan mo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sapagkat alam namin na mahal mo kami at ayaw mong kami po ay mawawala sa iyo. Because apart from you, we can do nothing. We bless you, my Lord. Bless each one of us, my God. I pray, continue to lead us. Bless the Holy Spirit as we enter into intercessory prayer. Again, we thank you. In Jesus' name, amen and amen and amen.